Ngunit may isang tinig na sumigaw mula sa loob ng arka at nagsabi, "Magalak ka, o ikaw na saserdote ng kataas-taasang Allah Yaaba, Yahawa, sapagkat ikaw ay natagpuang karapat-dapat na pumasok sa katungkulan ng saserdote ng Alahaya, ang unang nilikha niya sa mundo." Ang tinig na ito ay mula sa Espiritu Santo. At nakilala ni Melkisedek ang tinig na iyon nang ito'y huminga sa kanyang mukha. Nakilala rin niya ito sa pamamagitan ng dakilang biyayang nasa kanya. Siya nga'y namangha at sinabi kay Sem, "O aking Panginoon, nalalaman ko sa pamamagitan ng paghinga sa aking mukha, kahit na wala akong nakitang anyo at hindi nakarinig ng tinig na nagsasalita sa akin, sapagkat wala akong nakitang tao." Ang tinig na ito ay mula sa katawan ng ating amang si Adan, at si Sem ay nanatiling nanginginig, hindi alam ang sasabihin sa kanya. Ngunit habang sila'y nangagdaka sa pintuan ng arka, dumating ang salita ng Alahayag na nagsabi, "Ako ang gumawa sa iyong saserdote at ang huminga ng aking espiritu sa iyo. Ikaw ay aking matuwid na saserdote at ikaw ay karapat-dapat na magdala ng katawan ni Adan na aking nilikha. At siya na aking hiningahan ng aking espiritu. Ginawa ko siyang saserdote at isang hari at isang propeta. Pumasok ka muna at ilabas mo ang kanyang katawan." Pagkatapos, pumasok si Melkisedek sa arka at yumukod sa pagsamba sa katawan ng ating amang si Adan. Kanyang binasbasan ang kanyang sarili dito at inilabas ito ang Anghel Miguel na tumutulong sa kanyang dalahin ito. At pumasok din si Sem at inilabas ang ginto, ang insenso at ang mira. Inilagay ang mga ito kasama ng katawan ng ating amang si Adan. Pagkatapos ay inilagay niya ang katawan sa loob ng kabaong, pati sinara ito sa ibabaw niyang katawan. At pagkatapos ay sinara niya ang pinto ng arka gaya ng dati. Ang aklat ni na Adan at Eva, kabanata 72. Pagkatapos, kinuha ni Sem at Melkisedek ang katawan ni Adan at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. At ang anghel ng Alahaya ay sumama sa kanila at ipinakita sa kanila kung saan pupunta. At sila'y nagpatuloy sa araw na iyon hanggang sa kinagabihan at lumagi sa isang puot upang magpahinga. Pagkatapos
May isang tinig na nagmula sa loob ng kabaong ni Adan na nagsabi, "Luwalhati sa alahaya na lumikha sa akin, na nagbigay sa akin ng buhay, na nagpapatay sa akin, at na muling nagbabalik sa akin sa lupa kung saan niya ako kinuha."